Hi, welcome back to our channel, and for today's video, ipapakita na naman natin isang panibagong video na naman natin. Ito ay tungkol sa isang babae na hindi basta-basta sa paglalaro ng chess. Isa sa mga napakatalentado, napakalakas, at tinatawag din siya na Queen of Chess. Sa loob ng maraming taon, may isang paniniwala ang mundo ng chess, na dapat ang mga lalaki lang ang naglalaro ng chess. At kahit gaano pa raw katalino ang mga babae, hindi raw sila kayang makipagsabayan sa pinakamalalakas na grandmaster sa mundo. Pero sa bansang Hungary, may isang batang babae na isinilang na handang sirain ang paniniwalang iyon. Ang pangalan niya ay si Judith Polgar. Habang ibang bata ay nanonood ng cartoons, si Judith naman ay nag-aral ng openings, nagsosolve ng chess puzzles, at halos buong araw ay nakatutok sa chessboard. Yun ay gabay o tinulong ng kanyang sariling ama. Dahil ang kanyang ama ay isa rin sa mga gumagawa ng libro ng chess. Siya ay si Laszlo Polgar. Ay naniniwalang genius ang kanyang anak. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng matinding training at disiplina. Kaya ang bata pa lang si Judith, sinanay na niya upang maging world chess champion. Kasama ang kanyang dalawang kapatid. Araw-araw silang nag-aaral ng chess. At hindi nagtagal, nagsimulang mabigla ang buong Europe. Dahil ang batang babaeng ito ay sunod-sunod na tinalo ang mga matandang chess masters. Habang tumatagal, mas lalong lumalakas si Judith. At sa edad na 15 years old at 4 months, naging pinakabatang grandmaster siya sa buong mundo. Mas bata pa sa record na hinahawakan ni Bobby Fischer. Isang bagay na halos imposibleng paniwalaan noon panahon. Pero kahit ganoon, marami pa rin hindi naniniwala sa kanya. At isa sa mga pinaka-controversial na pangalan noon ay si Garry Kasparov, ang hari ng chess. Ang pinakamalakas na manlalaro sa mundo. Noong early 90s, may isang statement si Kasparov na ikinagalit ng maraming tao. Sinabi niya na may limitasyon daw ang women chess players pagdating sa matitinding laban ng pressure. At para kay Judith Polgar, parang hamon iyon. Dahil habang mas minamaliit siya, mas lalo siyang gumagaling. Habang ibang female players ay sumasali sa women-only tournament, si Judith naman ay mas pinili niyang lumaban sa pinakamalalakas na lalaki sa mundo. Ayon niyang tawaging best female player. Mas gusto niyang maging isang pinakamagaling na chess player, period. At doon nagsimula ang matinding rivalry nila Kasparov laban kay Judith Polgar. Noong 1994 Linares tournament in Spain, nagharap ang dalawa sa isang laban hanggang noon ay isa pa rin sa pinaka-controversial na kasaysayan ng chess. Sa gitna ng laro, nagkamali si Garry Kasparov. At ayon sa mga nanonood, nahawakan at tila binitawan niya ang isang pyesa bago niya ito muling ginalaw. Sa chess, kapag binitawan mo ang pyesa, iyon na dapat ang move. Tinatawag itong touch move rule. Pero hindi iyon pinansin ng referee. At dahil mabilis ang pangyayari, hindi agad nakapagprotesta si Judith Polgar. Mas lalong uminit ang issue nang lumabas ang video footage dahil para sa mas maraming fans, malinaw na nilabag ni Kasparov ang rules. Hanggang ngayon, pinagdidibatehan pa rin ang nangyari sa chess community. At para kay Judith Polgar, isa yon sa pinakamasakit na laban ng kanyang career. Pero imbis na mawalan ng gana, mas lalo siyang naging determinado. Patuloy siyang lumaban-laban sa world's best chess player. At habang tumatagal, mas lalo niyang pinagpatunayan na kaya niyang sumabay sa mga lalaki. Natalo niya ang mga elite grandmaster, napasok niya ang top 10 chess world record sa buong mundo. At naging pinakamataas na rated female player sa kasaysayan. Pero may isang bagay na siyang gustong gawin. Yun ay talunin si Kasparov. At noong 2002, sa Russian versus Rest of World Tournament, dumating ang araw na iyon. Sa harap ng buong chess world, natalo ni Judith Polgar si Garry Kasparov sa isang official game. At nang mangyari iyon, parang tumigil ang mundo ng chess. Dahil sa unang pagkakataon, natalo ng isang babae ang pinakamalakas na chess player sa planeta. At ang mas matindi, hindi aksidente ang panalo niya. Malinis, matalino at napaka-agresibo ang kanyang laro. At mula noon, tuluyan nang nabago ang tingin ng mga tao sa women's chess. Dahil pinatunayan ni Judith Polgar na ang talino, tapang, at ang pagiging world-class player ay walang kinalaman sa kasarian. Dahil sa sobrang inspirasyon ng kanyang buhay,
Ginawa siya ng movie ng Netflix, documentary na tinawag na Queen of Chess. So maraming salamat sa inyong panonood. Sana isubaybayan niyo pa kami sa mga panibago pa naming video. Bye.